Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nagpabook ng reading. Sa mga hindi pa po napapansin, hindi po nasasagot, wag po kayong magtampo dahil paki-check po ang inyong Facebook account, baka po yan ay fake, baka po dummy account or nakalock. Okay? May yung mga profile na hindi po sa inyo, yung mga fake na picture like parang cartoons na, alam mo yung AI, yung mga ganon. Okay? Yung mga ginawa edited, hindi po kami tumatanggap ng ganon. Okay? So, checking energies tayo, ano. Medyo malungkot yung reading natin kahapon dahil 'di ba? Parang malungkot siya sa third party. So, tingnan natin kung ano yung ngayon naman, ano yung energy niya. Tingnan ko. So, okay. Sige, tingnan natin. Knight of Wands. Okay. May mabilis na pangyayari, ano? Maaring makakakuha siya ng, pero maganda to. Tingnan muna natin. Maganda yung unang cards niya. Oh. Sige, tingnan natin. Okay, Knight of Wands and the Judgment, Five of Pentacles and Seven of Wands. Or Five of Wands, sorry. So, I think something na, ayan oh, may mga magulong kamag-anakan, kaibigan. Meron siyang kaibigan na I think nagdadala sa kanya sa masamang bisyo. Alak. Hindi lang yung ganun ay, maraming masama na bisyo. Sugal. Natututo siya magtaya-taya. Nalululong. Okay, and ang weird. Kasi ayaw niya eh. Umiiwas siya pero tinatawag siya lagi. And there's some of toxic family. Yan, natotoxican siya sa family niya. Okay? Nine of Pentacles and Page of Cups, the Hangman, Temperance, and Four of Swords. Sa mga single, meron deeply in love. Malapit ata sa work mo ito. May nagkakagusto sa'yo. Or kung hindi, meron kang tinitingnan, meron kang parang pinapansin something. Parang may feelings. Hindi mo lang inaamin sa sarili mo. Okay? Kung single ka. But, dito naman sa mga, or kung hiwalay na kayo or something, you're stuck on the past. Na-stuck ka sa past and you are now protecting yourself para sa, minsan takot kang may love, takot kang magmahal. Waiting pa rin ang iba sa inyo. 'Di ba? Inaantay mo na
magpaparamdam siya. Tingin yung may ibon nakalagay and patiently waiting ka, nakaangat yung kamay mo. Inaalagaan mo rin naman yung sarili mo at pinoprotektuhan mo ito. Page of Cups. Okay, so, yun nga, nandun pa rin yung emotions, nandun yung pagmamahal. Mahal mo yung tao na to kahit anong gawin niya sa'yo. Someone na parang alam niya na hindi ka pa rin sumusuko sa kanya. Okay? Yun. The Hangman, Temperance, Four of Swords. Hindi ka makatulog sa gabi. Hindi rin naman siya makakatulog sa gabi. Actually, umiiyak ito and nalungkot naman ako dito. Kasi to be honest, kahit ganyan yung cards, may something gumugulo sa isipan niya. Maring nabulungan siya, nagayuma. Kaya siya parang sunod ng sunod sa iba. Yan, the Hangman, the Temperance, and Four of Swords. Napakaklaro ng message sa inyo. Okay? Sa ibang ano naman, may gustong tumulong dito sa iyo. Okay? Sa ibang cards naman, na energy. Gusto ko kasi makuha kayong lahat para lahat kayo ay matulungan, kahit sa reading man lang, 'di ba? Mabigyan kayong payo o anong yung energy. Halimbawa, ang reading naman is kung kaya mo siyang kaya mong harangin or gawaan ng paraan, 'di ba? So may isang taong gustong tumulong dito sa iyo, maring kapatid, nanay o ano man, but may dalawa or something, basta naiintindihan nilang kailangan mo ng tulong. But again, merong ayaw. Okay? Merong ayaw. So balik tayo dito sa person mo. Dito kasi parang na out of balance siya. Actually, the Hangman is balancing, 'di ba? Alam niyo 'yan. Nagbabalance si Hangman eh. Pero binabalance niya nga, nahihirapan naman siya. Parang hindi ko na kaya. Yan yung mga words niya. Parang hindi ko na kaya to. Hirap na ako. Minsan siguro dito, meron akong nakikitang energy nyo na baka pinapipili nyo yung person ninyo. Siya ba o ako? So, ito yung nangyari sa person nyo. Lutang siya. Umiyak siya. Nagdesisyon siya ng kung ano ba dapat ang gagawin. Okay? So, tingnan pa natin. Five of Wands. Ace of Potions and meron salo-salo. Okay. I think this person, na-meet mo ito sa online. Kung hindi po ito online, maring Facebook, binigay ng kaibigan mo, kumbaga, inalok sa'yo, pinagkakilala kayo, ganon. So, tinitingnan ka niya sa malayo, pinagmamasdan ka niya. Ace of Potions, so ibig sabihin talagang may Page of Cup pa dito. Hindi rin naka-move on itong tao na ito. Maring ex mo na ito, hiwalay na kayo. Hindi siya masaya. Okay, some of you, meron kayong pinag-awayan financially. Financially, bills, tingin niya sa'yo, ang baba ng tingin niya sa'yo kasi wala kang kwentang tao, housewife ka lang,
sa bahay ka lang, tagalinis ka lang, even though na wala kang asawa, ay wala kang anak, even though hindi kayo kasal, parang ang tingin niya sa'yo, ang baba ng tingin niya sa'yo. Hindi niya alam, totally drain ka talaga. Kahit sa bahay ka lang, pagod na pagod yung utak mo. Okay? So, some of you, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Kasi lumabas eh. Hayaan nyo akong mag-guide sa inyo. Salamat kung pakikinggan nyo, kung hindi. Okay lang naman. Sa mga walang anak dyan, mas maganda siguro na dumidiskarte kayo. Kasi marami na pwedeng ibenta ngayon through online eh. 'Di ba? So, hanggat may isang bumibili sa'yo, huwag kang tumigil. Huwag kang sumuko. Balang araw, makikilala rin kayo. Totoo yan. Okay? So, doon naman tayo sa, ano ba to? Sa may anak. Okay, sorry. Sa may anak, sorry ha. Yan ang pinaka-trabahong mahirap. Ang akala nila tayo'y pabanjing-banjing lang sa bahay, nag-aalaga ng bata, taga-timpla ka lang naman ng dede, babantayan mo lang naman, nakakatulog ka ng ganitong oras na gusto mo, nakakagising ka ng anong oras na gusto mo. Hindi nila alam, napakahirap maging housewife. Wala ka na ngang pera, nasa sayo pa lahat, kailangan mong ayusin. At kung may sakit pa yung anak mo, kasalanan mo pa. Kung nauntog, nahulog, nagutom, walang bigas, walang grocery, kasalanan mo pa. And yet, ang tingin nila sa'yo, wala kang kwentang asawa. Ang sakit nun. So, pero, some of you, kasalanan nyo kung bakit nandyan kayo sa sitwasyon na yan. Kasi bakit? Sana yung oras nyo pang trabaho, ginawa nyo na, pinera nyo na lang. Kumuha ka ng taga-alaga, kumuha ka ng tagalinis, magtrabaho ka, magtulungan kayo ng asawa mo. Para pagdating ng panahon na magloko ito, hindi niya masusumbat sa'yo. Wala kang kwentang asawa, wala kang pera, tae ka. Nag-aantay ka lang naman ng sahod ko. Hindi niya masusumbat sa'yo. Marami ng mga nanay, housewife, bilib ako sa inyo, taas na po ako sa inyo. Kahit nasa bahay sila, kumikita sila ng pera. Meron pa nagpa-reading sa akin kahapon, grabe ang iyak ko. Since birth, iniwan siya ng asawa niya. Since birth sa anak niya, anak nilang dalawa, iniwan siya. Bakit ako napahagulgol? Halos hindi ako makapagsalita kahapon kasi the way siya magkwento, kitang-kita ko yung paghihirap niya. Grabe. Sima ng asawa mo, ibang nakalagay sa allotment, ibang tumatanggap ng allotment. Ikaw na nagbigay ka ng anak sa kanya, hindi kayo pinapansin. Iba ang Diyos pag maningil na. Alam mo anong nangyari? Yung anak niyang isang yun na palaki niya, naging seaman. Ang yaman na ngayon ni ma'am. Nakapatayo sila ng bahay, nakabili ng lupa. Ang taas pa ng anak niya. At ang bait pa ng asawa. Sabi ko nga, sana hindi magbago ang anak mo. Pero mabait naman daw yung asawa, kaya perfect. Dahil bakit? Mabait sa kanya ang Diyos. Pinahirapan siya, ang sabi ng Diyos, tatanggalin ko to sa'yo. Pero relax ka lang. Relax ka lang, anak. Darating ang panahon, sila naman ang mahihirapan. Sila naman ang nasa posisyon mo. Ganun yung Diyos. Sobra. Imposible, but totoo po na nangyayari po talaga yon. Alam ko pong mahirap paniwalaan na paano ginawa niya yon. Siyempre, dumaan siya sa butas ng karayom. Hindi ganun kadali yon.
Nakakatuwa si ma'am. And ma'am, kung nanonood ka, taas no po akong sumasaludo sa'yo. Okay, isang karangalan po na katulad ninyo na nakausap ko. Naway magkikita tayo personal, karangalan ko pong makilala ka. Anyway, dito sa mga housewife na nanonood sa akin, hindi pa naman huli ang lahat. Pero hindi ko naman sinasabi na umasa kayo sa anak ninyo. Ang ibig ko pong sabihin, huwag kayong sumuko. Yun si ma'am, kahit may anak na, nagtitinda pa rin ng mga, bibili pa rin ng mga damit, lumuluwas pa rin dito sa Baklaran, kung ano yung pwede niyang ibenta, sa kaya po anykind, basta lumuluwas siya sa Manila para kumuha ng kanyang paninda. Can you imagine, sumasahod ng libo-libo ang anak niya, may house and lot na, ang yaman-yaman na nila, nagsusumipag pa rin siya. Dahil para sa kanya, hanggat malakas ang katawan ko, maghahanap buhay ako. Sana ganun lahat ang mindset natin. Meron ako nakikita dito, nakakapera lang, magpapahinga na. 'Di ba? Ang daming nagre-resign, OFW, ang daming uuwi. Nakakaipon lang ng pera, balik na. Magpapahinga ako, pagod na ako, may pera naman eh. Nakaipon na ng 50,000, 100,000, magpapahinga na, uwi na sa pamilya. Tapos nun, gutom. Alam nyo ba, maniwala kayo sa hindi, kahit milyon ang pera, madaling maubos sa isang pitik lang yan. Totoo po yan. Kaya kayo, hanggat hindi kayo mayaman, wala kayong karapatang magpahinga. Totoo po yan. Iiyak, mapagod, magpahinga, matulog, inom gamot, rest, take a day off, come back. Magtrabaho. Kaya sabi nila, kayod kalabaw. Yung kalabaw nga, hindi sumusuko hanggat hindi namamatay, di ba? Grabe sila, no? Ganun dapat ang gagawin ninyo. Kung may mga disabled kayong inaalagaan, meron din ako nagpapareading na disabled yung nanay, kapatid, siyang naging kaalagain. Pinapadala na siya ng mga kapatid niya. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ka nandiyan sa posisyon na yan eh. Di sana nagtatrabaho ka sa Amerika ka, nasa ibang bansa ka, nagpapadala ka rin ng pera para sa pangkatulong ng nanay nyo. Hindi ka sana ginawang alila ng mga kapatid mo. Maraming ganun eh. Nakapag-aral ng 4 years, ginawang alila. May nagpa-reading sa akin ganun. Actually, alaga ko na siya eh. Diba? Pinaaral ng 4 years, ginawang nurse, nakatapos, ginawang katulong lang sa bahay. Ginawang assistant kasi may mga business. Ano nangyari sa life niya? Siya pa ngayon ang pinagbibintangan na magnanakaw. Sabi ko sa kanya, magtrabaho ka, umalis ka dyan. Hanapin mo yung totoong swerte mo, hanapin mo yung sarili mo. Kung ano yung tinapos mo, pag-aralan mo, trabahuin mo yun. Ituloy mo yun. Naging nurse siya, nasa Amerika na ngayon. Totoo po yun. Kasi nakikita ko sa cards niya na may pag-asa pa siya eh. Nakikita namin na may pag-asa pa siya. Okay? So, ayan o. Well, sana, huwag niyong hayaan mababa ang tingin sa iyo ng inyong mga person. Huwag niyong hayaan na nasasaktan ako kasi ang baba kasi nagtingin nila sa mga babae. Parang ang hirap maging babae kung alam nyo lang. Magmamahal ka tapos sasaktan. Ang hirap kaya mag-ayos ng sarili. Ang dami kong iniyak kahapon ng mga kasama ko na yung mga client ko kahapon, ang dami kong iniyak. Meron doon na paglapag ko pa lang ng cards,
ang tagal niyang inayos yung sarili niya. Naniniwala ako doon. Totoo yun. Para, para maging maayos siya ulit. Yung depression, anxiety, yung takot mo, masasaktan ka na naman. Nandun yung fear mo eh. Baka maulit na naman yung senaryo. Naawa ako sa inyo. And please, maging practical naman kayo. Maging practical kayo. Mga madam ko, mga bossing ko. Maging practical kayo. Hindi tayo puro love. Kasi minsan ginagawa na lang parausan ng babae. 'Di ba? Pag nagsawa na sila, iiwan na tayo, iiwan na kayo. Hanap na naman sila ng bago nila. Huwag kayong pumili ng lalaking hindi kayang ibigay ang gusto ninyo. Maging practical kayo. Huwag niyo sabihin, hindi kasi ako maano sa pera. Ma'am, hindi naiiyak kasi ako kasi sabi nila mga Pilipina puro mukhang pera. Wala kang pakialam doon. Madiskarte sila ang tawag doon. Practical ang mga tawag doon. Ikaw, anong ginawa mo? Para usan ka lang. Nagalaw ka na, wala ka pang pera. Sino di gaga? 'Di ba? Gaga-gaga ka eh. Tapos sabihin mo, Pilipina, ayaw mo magmukhang pera. Practical ang tawag doon. Mas kawawa ka, buti pa yung pokpok may pera. Nasarapan na may pera pa. Ikaw ang kawawa. Ang pinaka-worst, yung nagpapagalaw, wala man lang na invest. 'Di ba? I'm sorry sa words kung ayaw nyo yung words ko, pero yun ang totoo. Huwag tayong maging plastic sa sarili natin. Huwag nyo naman hayaan na babuyin kayo ng lalaki. Huwag nyo hayaan na gamitin lang. Itaas nyo naman ang sarili nyo kahit may 10 anak pa kayo. Deserve ninyong bigyan ng lalaki. Sabihin na natin, nahiya ka sa pera. Sana man lang, alam mo yung totoong pagmamahal, give and take yan eh. May ibibigay siya sa'yo, bibigyan kanyang grocery, reregaluhan kanya ng kung ano-anong mamahalin na bag, relo, kahit iipitan kanya ng pera, cellphone. 'Di ba? Hahanap yan ng paraan kung ano yung gusto mo. Kung aayawan mo, kung lahat inaayawan mo, pagkain, bibilihan ka ng masarap na pagkain. Yun ang totoong pagmamahal. Kung ayaw mo ng pera, gagawa siya ng paraan paano mo tanggapin ang regalo niya. 'Di ba? Kapag ang lalaki na nagbigay sa'yo, nag-offer sa'yo ng ganito, inayawan mo ng perang iabot niya, inayawan mo, tapos hindi na gumawa ng paraan, etot ka na lang, walang kwenta yan. Walang kwenta yan. Hindi tumutulong sa bayarin, sa bills. Alam niyo, nagpapadala ka sa Pilipinas, alam niyo may responsibility ka, dyan sa renta, bills, grocery, anything, kumakain ka, hindi puro tuwad-tuwad lang. 'Di ba? Maging practical kayo, bebe. Sabihin nyo, expensive yung mga bulbul nyo. Hindi yung kaka kayo ng kaka. Bukaka kayo ng bukaka kahit kanino. Tapos pag nasaktan, iiyak, iba na naman. Tatrabaho na naman kayo. Maganda yung parang ikaw nagtatrabaho kayo, yung person mo nagtatrabaho. Nagbibigayan kayo dalawa, mas maganda yun. Paano kung ikaw ang trabaho, tapos ikaw masarap din naman magbigay sa person natin. Wala namang masama doon. Pinaghirapan mo yun, may mga taong ganun eh. May mga lalaki din ganun. Nai-enjoy nilang magtumulong, magbigay. 'Di ba? Nagbinibigyan mo na nga tapos niloloko ka. 'Di ba? Ang hirap ng ganun. Be practical.
Maawa kayo sa sarili ninyo. Kahit may anak kayo, kahit naanakan kayo, may pag-asa pa rin kayo. Expensive itong bulbul ko. Totoo yan. Ako ang tagal ko sa Saudi pero hindi ako nag-asawa ng hindi ako nag-asawa ng Saudi. Ang daming nanliligaw sa akin. Mayayaman din. Pag may nangliligaw sa akin, sinasabi ko, ay mahal tong puki ko. Mahal tong puki ko. Oh, 'di ba? Practical ako eh, 'di ba? Yang asawa ko, nagdori yan sa akin. Muslim ako eh. Nagdori yan sa akin. Eh, balik Islam siya. 'Di ba? Oh, baka maano kayo, magtaka kayo, ma'am, magkano ang dori ko? Magkano ang dori mo, ma'am? Oh, tinanong din ako ng asawa ko magkano dong dori ko. Oh, sabi ko, 1,000,000. Nagulat siya. Eh bakit ba? Mahal ang puki ko eh. Oh, 'di ba? May anak na ako niyan. Oh, 'di ba? Ganun lang 'yun. Iangat mo yung sarili mo. Kagaya ng tubig. Pumunta ka sa bangketa, makakabili ka ng 30 peso. Yung mineral, tubig. Pumunta ka sa 7-Eleven, iba na naman ang presyo ng tubig na ininom mo. Pumunta ka sa airport, mas tumaas ang presyo niya. 'Di ba? Ibig sabihin, may options tayo para maging mas special tayo. Okay? Nasa sa inyo 'yan kung paano niyo dalhin yung sarili ninyo. So please, don't be cheap. Huwag niyo hayaan na parausan lang kayo ng ibang lahi kahit Pilipino pa 'yan. At wag kayong pumayag na minamalit kayo ng mga asawa ninyo. Keso housewife kayo. 'Di ba? Pinagdadasal ko kayong lahat na naway makaalis dyan sa sitwasyon na yan kung ano man ang pinagdadaanan ninyo. Meron umiiyak dito. Kahit tumatawa tayo, di ba? Ang sakit. Alam ko, nararamdaman ko kayo eh. Yung mga malalapit sa akin, nasa Manila lang kayo, pumunta kayo para mapaliguan ko kayo. Pag sobrang depressed na talaga kayo. Free lang po yun. Kung gusto nyo magpa-reading, free po yun sa akin, paligo. Mas maganda pumunta po kayo kung gusto niyo. Pag nasa ibang bansa po kayo, meron akong ipapadala sa inyo para panligo. Yung mga financially struggle kayo, meron po tayo para magkaroon kayo ng pera. At doon sa naman sa love, kung na-spell ang person ninyo, kagaya nito, may gumagawa sa kanya, so pwede naman po yan. Hindi ako Diyos, tao pa rin ako, but I do my best paano kayo matulungan. Okay? Win or lose po ito. Diyos pa rin ang naghahatol sa atin lahat. Anyway, checking energies tayo. Sa inyo naman, tingnan natin kung ano yung mga sa inyo. Jen? Ano yung mga Jen? Yung ano ko dito. Remote nga. Tingnan natin yung sa inyo, no? Bismillah. Oh, hindi kayo makatulog. Ay.
Meron dito parang inaayawan kayo ng person nyo. Eh ano, but still hoping pa rin kayo na magkaroon ng himala, magising siya sa anong totoo. Meron ditong nagloloko, niloloko kayo ng person nyo. May kausap siya, may kikitain siya. Ayan o. Meron siya nakatagong phone. May nakatago. Nakatago to. Okay? So, doon naman tayo. Tingnan natin to. Dapat ulihin nyo yan. Kung hindi nyo mahuli, wag naman kayo masyadong OA na saan ka galing, sa ano, no, di ba? Tingnan natin. Ay, hindi lahat ng kausap mo ay totoo. Mag-ingat din kayo kasi meron ditong traidor sa'yo. May alam kung bakit nagloloko yung person mo. Okay? Ay, transformations. Ang ganda ng blessings mo. Knight of Water. Pagdating naman sa blessings, umaapaw ang blessings. Hindi ito mapipigilan. Okay? So, lakasan nyo lang yung loob nyo. Even though na minsan nang lalamig yung person mo sa'yo, but yung blessings, patuloy or tutuloy pa rin yan. May paparating pa rin. Okay? So, minsan may mga problema dito, may nangyari. Financially, makakabawi. Makakabawi ka. Okay? So maraming salamat po sa lahat po na nagpapareading. Naway maklaim nyo po ito lahat. Okay? So mag-pray tayo. Mag-pray tayo na pagaanin to sa inyo. Okay? Bismillah. Okay. Makakaramdam yun ng lungkot yung person mo. Depende sa inyo kung gusto nyo siyang, wag naman masyadong, hindi tayo gumagawa ng masakit. Nakakaramdam lang siya ng konsensya. So, konsensyahin natin siya, no? Kung gusto nyo. Kasi meron ditong cheating eh. Okay? Kung ano man to yung lakad niya, sana hindi matuloy. Okay? So, sabayan nyo ako. Banggitin yung pangalan niya. Banggitin ang pangalan niya. Okay, sige po. Maraming salamat. Ito po ang aking Facebook account. Pwede po kayong mag-message dito kung gusto niyo ng tulong ko. Bawal pong tumawag, bawal mag-message. Sa Facebook lang po tayo. Facebook, ilang beses ko na po yan sinabi. Ang dami pa rin nagme-message sa akin. Tumatawag. Ba't ayaw? Ayan. Ito po yung aking profile. February 4, 994. Okay, hindi po kayo maliligaw. Imposible po. Pinapakita ko po yan sa inyo. Yan o.
Okay? Oh, yan ang aking Facebook. Okay po. Sige po, ingat po kayo and maraming maraming salamat po. Ingat po, bye-bye.